Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po nasa mapayapa po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong paalala, nagpaalala po at nagbibigay po ng halimbawa, mga kababayan, nagpapaalala, lalong-lalo raw po sa 2028. Ang kanyang paalala ay pumili daw po ng tamang leader at mahal ang sariling bansa. Napakaganda naman po ng advice at paalala ng tinatawag na tagapagsinungaling daw ng Malacanang. At tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. Ito po ang kanyang paalala, mga kababayan. At hindi daw po tayo ibebenta at maging probinsya ng China. Ibang klase. Ito po, komentuhan po natin ang paalala at ni garbage in, garbage out. Sandali lang po. Setup ko lang po, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin ang kanya pong sinasabi. If we're talking about 2028, dapat pumili tayo ng leader na maayos. Leader na gagamit talaga ng magandang pagdedesisyon, gagamit ng utak, gagamit ang puso, at may pagmamahal sa sarili mong bansa. Kasi pag hindi mo doon sinimulan, talaga mabebenta tayo. Dire-diretso. So, sa akin lang, sana pumili tayo sa susunod na eleksyon ng leader na magmamahal sa sarili nating bansa. Kasi pag nagmahal tayo sa sarili bansa, lahat gagawin para sa taong bayan. Yun lang yun eh. Yun yung pinaka-keyword dun eh. Magmahal sa sarili niyang bansa. Saka hindi... If we're talking about 2028, dapat pumili tayo ng leader na maayos. Leader na gagamit talaga ng magandang pagdedesisyon, gagamit ng utak, gagamit ang puso, at may pagmamahal sa sarili mong bansa. Kasi pag hindi mo dun sinimulan, talaga mabebenta tayo. Dire-diretso. So, sa akin lang, sana pumili tayo sa susunod na eleksyon ng leader na magmamahal sa sarili nating bansa. Kasi pag nagmahal tayo sa sarili bansa, lahat gagawin para sa taong bayan. Yun lang yun eh. Yun yung pinaka-keyword dun eh. Magmahal sa sarili niyang bansa. Saka hindi... If we're talking about 20... Yan po mga tambay. Natatakot na po kasi sila sa 2028. Tama po yun. Susundin po namin yun. Susundin po namin yung anti-Claire, yung advice, yung payo. Napipili kami ng leader na magmamahal sa sariling bansa. May malasakit at tapang. Hindi po ba? Hindi kami pipili ng leader ng bansa. Una-una, may kayamanan sa labas ng bansa. May mga ari-arian sa labas ng bansa. May mga nakatagong yaman sa labas ng bansa. May mga hawak na isang damukal na pasaporte. May mga hawak na golden visa. Hindi po kami pipili ng ganun. At lalong-lalong hindi kami pipili ng tuta ng mga oligarkiya, di umano. At nagiging tuta ng makakaliwang grupo, di umano. At nagiging tuta at sabwatan ng sindikatong mga magnanakaw na politiko. Hindi po ba? At hindi po kami pipili ng kandidato na ginagamit po ang mga pulburon lord. Di umano. Mga smuggler. Hindi kaya. At hindi kami pipili ng leader na katulad ng leader ngayon. At yung nasa circle ng leader ngayon. Yung grupo ng leader ngayon, hindi kami pipili sa grupo ng nakaupo ngayon. Dahil wala naman pong nakita mga Pilipino sa leader ngayon. Kung hindi po 3 taon mahigit at darating na po ang 4 na taon na wala pong ginawa kung hindi mamulitika at isang damukal na issue ng korupsyon. Hindi po kami pipili ng ganong klaseng leader. Kami po ay dalan-dalana. Kami po ay hirap na sa leader na katulad yata ninyo. Hindi po ba, mga kababayan? Anong klase pong leader ang aasahan natin sa mga taong ito? Lumaganap lahat
korupsyon, kahirapan, pamumulitika, pati ang salot ng lipunan na mahigit 50 years na, salot ng bansa, lumakas at nagkaroon na naman ng puwersa para po i-criticize ang gobyerno at ganun din po ang pamilya Duterte. Hindi po ba? At hindi na po kami bobo at tanga. Misa na po kaming nabudol na naman. Nabudol na po kami ng ama, pati ba naman ang anak ay nambudol na naman sa bansang Pilipinas. Ngayon, magbibigay ka pa ng advice para daw po hindi mabenta. Hindi tayo mabenta. Sino po ba nagbebenta ng bansa at mga teritoryo? Ang mga Duterte po ba ang nagbebenta o sa panahon nila? Kung yung 240,000 nautical miles na wala sa Pilipinas at pati ang mga teritoryo sa panahon nila ay nawala sa Pilipinas. Pati ang mga bundok na napapatag ay naibebenta pa yata sa panahon nila para lang panggawa ng China ng kanilang mga artificial island. Sino po ba sa panahon na yon, mga kababayan? At sino ba sa panahon na nilubog tayo sa utang? Napakalaki na po ng utang ng bansa na wala pong nagawang malalaking proyekto. Katulad po ngayon, sobrang kahirapan. Nagmamahalan ng mga gasolina. Nagmamahalan ng mga bilihin na kailanman ay hindi na ipababa. Hindi man lang bumaba ang bilihin sa mahigit 3 taon. Ngayon, may pagmamahal sila sa bansa. May pagmamahal sila sa mga Pilipino. Pero ang mga Pilipino unti-unting pinapatay sa kahirapan. Yan po ang gusto yatang mangyari ng tagapagsinungaling ng Malacanang. Yung kanyang mga advice, ideas, ay tamang-tama po lahat ng sinabi niya sa Duterte. Yung po ay para sa mga Duterte. Pumili ng tamang leader, ang pinatutukuyan po niya, ang tamang leader ng bansa ay mga Duterte. Dahil hindi po natin dinanas kay dating Pangulong Duterte ang ganitong klaseng panunungkulan, pagseserbisyo na ginawa nila ngayon. Magkaiba. Ang layo. Kay dating Pangulong Duterte, pag-upo, inayos ang bansa. Problema ng bansa, inayos. Ngayon po, pag-upo ang tinarabaho, pamumulitika at pagnanakaw sa pera ng taong bayan, di umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, sa mga tao na ito, katulad po na tinatawag na tagapagsinungaling at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng ating Vice President, maiksi na po kasi ang PC nila. Maiksi na po. At alam naman po natin mga kababayan, ito pong tagapagsinungaling na ito, di umano, ay meron din po itong kalalagyan, di umano. Pagka nakabalik na po yung sinasabi ni Auntie Claire na tama, pumili tayo ng tamang leader. Yun po ang makakaupo sa Malacanang sa susunod na presidente ng bansa sa 2028. Hindi po ba? Tamang leader. Kaya mangyayari niyan, may tamang leader po tayo. Ang lalabas po niyan logic, tatamaan po silang lahat. Sila naman po ang tatamaan sa mga pinaggagawa nila, parusa at kahirapan. Lalong-lalo po yung mga pagnanakaw nila. Hindi po ba? At isa pa, yung mga pinaggagawa nila sa dating Pangulong Duterte na kailanman ay hindi malilimutan ng mga Pilipino. Ang ginawa mo sa dating Pangulo na kidnapping ang ginawa at hindi mo binigyan ng due process sa ating bansa. Hindi makakalimutan yan ng majority ng mga Pilipino na may utak at may pagmamahal sa bansa, may tapang at malasakit. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang binigyan po tayo ng advice na tama ni Auntie Claire. Binigyan po tayo ng tamang advice na pumili po tayo ng tamang leader. Mga kababayan, dahil yung leader nila kailanman
ay hindi natin nakitaan na tumama umano sa sinabi ni Auntie Claire. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Gayat Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!